Ayun, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muling nagbabalik ang lingkod Ronde TV mo. Tuloy tayo kagad sa ating topic mga kababayan. Ito, pag-usapan muna natin itong abusadong kalbong retiradong pulis mga kababayan na nanutok ng baril sa isang siklista dyan sa may Rotonda, lungsod ng Quezon City mga kababayan. Viral ito ngayon mga kababayan. Habang wala pa yung kalbong teroristang si Arnie Teves mga kababayan, wala pa tayong bagong balita, dito muna tayo sa isang kalbo naman na napaka-abusado mga kababayan. Sumakit yung bangs nito nung nalaman ni Congressman Erwin Tulfo mula sa tagapagsalita ng Philippine National Police na si Colonel Jen Fajardo mga kababayan, na ito palang si Wilfredo D. Huya Gonzales ay nagretiro sa loob ng 26 years na panunungkulan niya sa PNP na isang PO1 lang mga kababayan. Grabe ha, 26 years kang nanungkulan sa pagkapulis pero nagretiro ka na PO1 lang. Naku po mga kababayan. Ano bang nangyari nitong pulis na ito? Siguro talaga mga kababayan, nasa kanyang dugo talaga yung kanyang pagkaabusado. Bakit hindi mo lang umangat yung kanyang ranggo? Hindi mo lang naging PO2? PO1 hanggang simula nung pumasok siya sa pagkapulis sa PNP mga kababayan, PO1. Tapos hanggang nagretiro siya, lumabas siya sa pagka-PNP, PO1 pa rin. Walang pagbabago. Hindi na natin alam mga kababayan kung nung pumasok itong si Wilfredo D. Huya Gonzales sa pagkapulis bilang PO1 mga kababayan. Hindi lang natin alam noon kung ito ay may buhok pa. Kasi ngayon mga kababayan, kalbong-kalbo na at makikita talaga natin yung mukha nito mga kababayan. Napakasarap lamutakin yung nguso nito mga kababayan. Napakatapang ng tao na ito. Yun nga, sabi nga ni Colonel Jen Fajardo mga kababayan, tagapagsalita ng Philippine National Police, na imbis na ma-promote ito noon, nadimot na daw ito. Kaya pala talaga si Congressman Erwin Tulfo mga kababayan ay sumakit yung bangs mga kababayan. Grabe ito. Ako wala akong boses pero talagang natatawa ako sa napanood kong interview ni Congressman Erwin Tulfo kay Colonel Jen Fajardo mga kababayan. Ito wag na nating patagalin. Sabay-sabay na natin itong panood. Ng PNP sa inyong record, ito pala ay na-dismiss noong 2017 at dahil sa kalintulad ng kaso na panunutok. Ano hong pag mga ganyan ma'am, mga kuwan ho yan, administrative case, ano pong exact title ng kaso na yan ma'am? Pag mga pulis na nanutok ng baril na wala lang, type niya lang manutok. Tama po Sir Erwin, nung 2006 ay na-involve po ito sa kaso ng grave threat at sinampahan po ito ng kaso ng grave misconduct. Subalit lumabas po yung decision niya ito about sa case po na ito noong 2017 lamang po. At ang problema Sir Erwin ay dahil na tumagal yung kaso na ito ay nakapag-retire pa ito mandatorily noong 2016. Kaya nung lumabas yung decision niya, immediately ay in-stop po itong pagbibigay po ng retirement benefits sa police po na ito. Ayun. Ma'am, matanong ko lang, would you happen to know kung anong trabaho na nito ngayon? Kung ito ba ay nasa gobyerno pa rin ngayon? Ito ba ay security o bodyguard? Kasi may baril, palakad-lakad, may dala-dalahong baril. Kinukonfirma mo natin ngayon, Sir Irving, po yung balita na ito ay nagpo-provide po ng security sa isang individual po. At iniintay lamang po natin, sir, yung ating validation doon po sa opisina po ng SOSYA kung ito po ay registered na private bodyguard po. Kinumpiska na rin daw yata lahat ng baril nito. Pinakumpiska kaagad ni General Acorda. Ma'am, is this correct? Tama po sir, yung tatlong baril po na nakarehistro po sa kanyang pangalan ay nasa custody na po ng Firearms and Explosive Office po ng Kamkrame. At yung pong Glock 9mm na nagamit po niya ng August 8 ay nasa pag-iingat naman po at kustodiya po sir ng QCPD. Ilang taon po ito na... Grabe ito mga kababayan na tatlong baril. May tatlong baril pala ito na nakarehistro mga kababayan. Dapat itong mga ganitong klaseng tao, hindi ito pwedeng humawak ng baril. Dapat itong mga ganitong tao ang hawak na ito, kutsara lang. Nakakatakot ito mga kababayan yung kanyang kinasa, yung kanyang baril. Tapos akma niyang itututok na doon sa isang siklista. Kung makalabit yung mga kababayan, paano pa?
Maibalik niya pa ba yung buhay ng tao? Napaka-abusado nitong tao, mga kababayan. Sobrang abusado nitong tao na ito. Kaya dapat ito makulong ito. Hindi lang ito matanggalan ng lisensya ng baril. Hindi lang ito dapat makumpiskahan ng baril. Dapat ito ay makulong ito. Kasi delikado ito, mga kababayan. Pag nakalabit niya yung baril, sorry na lang sa pamilya ng kanyang mabibiktima. Nakakatakot ito. Lalong-lalo na kalbo, mga kababayan. Tapos yung uso parang talagang, nakakatakot ang taong ito. Sa serbisyo, ma'am, ilang taon po siya bago siya na-dismiss? Mahigit 20 years din po ito sa serbisyo, Sir Erwin, at nag-retire nga po siya noong 2016 dahil na-achieve na po niya yung mandatory retirement age na 56. So, balit dahil yung kaso po niya previously ay nagtuloy-tuloy po ito at lumabas nung 2017 yung kaso na dismiss siya, ay na-implement lamang po yung dismissal niya. So, balit since retired na po siya, sir, ay hindi na po siya hindi na naantay yung kanyang dismissal. So, balit ang effect po nito, Sir Erwin, ay yung kanyang retirement ay stop na po at yung pang naunang naibigay sa kanya ay kailangan pa rin po niyang ibalik sa coffers po ng gobyerno. Ma'am, last 2 questions po before I turn you over to my partner kay Miss Nina. Ano po ang rango nito na mag-retire po siya? Would you happen to know kung ano po ang rango niya? PO1 po, sir. 20, ilang taon po siya sa serbisyo? Mahigit 20 years, sir. 20 years, ma'am. Tapos hindi na na-promote. PO1 na pagpasok po, ma'am. PO1 pa rin nag-retire. 20 years, mahigit pala 20 years, mga kababayan, na nasa serbisyo. Pero, PO1 pa rin. Grabe naman ito. Mas lamang lang konti sa mga barangay tano dito. Dapat ito, mga kababayan, na-promote naman dapat. Hindi naman laging PO1. Grabe na pagkabusado siguro ito talaga, mga kababayan. Makikita naman natin kung bakit hindi talaga tumaas yung ranggo nito dahil sa pang-aabuso. Porket may barel, nasa serbisyo, sinasabing pulis, abusado, mga kababayan. Ni talaga naman karapat dapat talaga itong si kalbong abusado na ito ay maghimas riyas naman. Minsan naman talagang seryosohin naman yung mga ganitong klaseng tao. May mga kapit to, mga kababayan, kasi dating pulis, siyempre may mga kakilala yan. Sigurado tayo may mga kakilala yan na matataas yung ranggo. Kaya paano siya magkakaroon ng 3 baril, mga kababayan? Bakit siya nagkakaroon ng 3 baril? Bakit ba pinagbibigyan pa itong ganitong klaseng tao ng lisensya ng baril? Kung dati naman napakarami naman palang inaagrebyado at inaabuso nitong taong ito. Actually, sir, nag-demote pa po itong pulis na ito dahil naman sa isang insidente na nung bago itong pinag-uusapan natin, Sir Erwin, ay nangyari ng 2006. But bago pa dyan, lumalabas sa kanyang record na ito ay na-demote, ito ay na-suspend sa iba-ibang kaso pa po. Sandali lang mo, sakit sa banks yun, ang dami pala. Kaya pala 26 years tapos PO1 ka pa rin. Talagang may problema. Di po ba mayroon kayo, mama, dyan sa PNP yung tinatawag na outright pag hindi ka na-promote within certain period, 4 years, 5 years, yung time in grade mo, time in service, ikaw ay dapat alisin na? Meron po tayong tinatawag, sir, na dismissal from the service by virtue of attrition. Kapag ikaw po ay hindi na-promote within a period of 10 years at itong hindi mo pagkakapromote ay attributable sa iyong negligence, ay pwede ka po matanggal sa servisyo by virtue of attrition. So, tinitignan natin ngayon ito, Sir Erwin, dahil nga yung kaso ng dismissal niya before ng isa pang kaso for itong kaso niya ay refusal to vacate premises na nagresulta nga po ng kanyang dismissal ay na-amend, na-modified po ito ng 1 rank demotion. Kaya po siya po ay na-demote noong 2013. At lumalabas nga po, sir, na maliban dito sa kaso na ito ay noong 2006 ay nakasuhan din po siya ng grave threat sa panunutok din ng baril. So talagang recidivist po ito, kaya yung kanyang previous demotion at suspension po ay na-appreciate po yun as aggravating circumstances. Kaya itong kaso po na binabanggit ko na grave threat ng 2006 ay nagresulta po ng kanyang maximum penalty po ng dismissal from the police service. But kung ganun po, Mama, can he still carry a gun? Kasi it's only a matter of time
before siya makapatay po ng mga kawawang individual. Pag ganyan po, na-dismiss ka na and you're still allowed to Talaga carry a naman. gun? Itong kanyang dismissal, Yan. ma'am, ay administrative case. Titignan natin ngayon, ma'am, kung yung kaso niyang mga kriminal ay nag-prosper po ito kasi nakasuhan po siya ng grave threat. Supposedly, ma'am, dapat nung 2006 ay kung na-implement po yung kanyang dismissal ay dapat po, ma'am, ay naipaalam. Lalong-lalo na itong latest incident ay naipaalam, ma'am, sa Firearms and Explosive Office para sana naging ground ito, ma'am, para immediately ay makancel po yung kanyang license to possess and own firearms, yung kanyang registro ng baril, pati na rin po yung kanyang permit to carry. So, tinitignan natin ngayon, ma'am, kung may administrative liability ba yung Galas Police Station po at hindi ka agad na ipaalam na may mga ganitong kaso pala, ma'am, ang police na ito, dating police na ito, baka sana hindi na ito nabigyan pa ng permit to carry po. Alright. Nakausap niyo raw tama. po Yan ba? ang sinasabi ko. Hindi pa po ba lumalapit yung parang na siklista? Sabi niyo po, kung gusto nung siklista na magsampa ng kaso, ay tutulungan siya ng PNP, tulad rin ni Quezon City Mayor Belmonte? Yes, ma'am. Yung mismong director po ng QCPD ang nakikipag-reach out po at nakikipagtulungan po dun sa ating kay Atty. Fortune na tumatay yung counsel po ng siklista, ma'am, para nga po masampahan ito ng kaso dahil kung matatandaan nyo, ma'am, nung nangyari itong insidente noong August 8, ay nagkaroon sila ng amicable settlement. But for your information, sir, ma'am, itong ngayong araw po na ito ay nagsampa po ng kaso ang QCPD against dito kay Wilfredo Gonzalez for alarms and scandal dahil nga dito sa ginawa niya. But for purposes po doon sa kaso ng grave threat at possibly slander by deed na kinumit po nitong si Wilfredo against po doon sa siklista, ay kailangan po sana natin at nakikiusap po tayo sana sa tulong na rin po ni Atty. Fortune na makausap po natin yung biktima para po makapag-execute sila ng affidavit kasi the only way na mag-prosper po itong kaso ng grave threat and slander by deed, kailangan po natin na magkaroon po na tayo ng priming complainant sa kaso po na ito. Okay. Ma'am, Colonel Fajardo, dahil po sa nangyaring ito, ma'am, meron na po bang gagawing aksyon ang PNP para reviewin ito mga kaso ng mga tauhan nila baka involved po sa panunutok, yung mga nasa active duty ngayon, may mga kahalintulad na kaso. Ito po ba isisilipin na rin? Baka meron tayong mga miyembro dyan na dahil sa medyo makati ang kamay or medyo may kayabangan ay kaagad na manunutok ng baril. Lalo marami ho tayong naririnig pag nakainom, ilalabas kaagad yung baril. Ito po ba ay sisilipin na rin ho, ma'am, yung inyong mga miyembro ngayon, mga nasa active duty, Colonel, para maiwasan na may masakta na sibilyan o kaya ay mapatay? Opo, sir, kasalukuyan na po natin, sir, nire-review yung ating database kung saan po yung may mga pulis tayo na may mga previous involvement po, hindi lamang po sa paggamit ng baril, para po hindi na po sila ma-assign dito sa mga unit na nangangailangan po ng paggamit ng baril. Yun ang mga kababayan, napakatindi ng tao na ito. At tama itong si Congressman Erwin Tulfo, dapat i-review yung lahat ng mga membro ng PNP. Baka mamaya may mga pa dyan, may mga kahalintulad nitong si Wilfredo Gonzalez, mga kababayan, na mahilig manakot at mahilig manutok ng baril, mga kababayan. Nakakatakot yung ganung klaseng sitwasyon na medyo akman ang babarilin yung mga kababayan dahil kinasana yung baril. Yun ang nakakatakot doon kasi kinasana yung baril. Kunting kalabit na lang, nako, patay yung siklista na yun. Mabuti naman hindi talaga naangat yung kamay, mga kababayan, nitong kalbong retiradong P1 na palang ranggo nito, napakayabang nito. Siguro kung naging SPO1 ito, nako, mas lalong yumabang ito, baka Armalite yung laging bit-bit nito, mga kababayan. Dapat ito hindi na ito papahawakin ng baril, no? Walang karapatan itong humawak ng baril. At sana doon sa siklista na binatukan at nilabasan nga ng baril, sana magdemanda ka para naman itong tao na ito ay maghimas riyas ito. Napakadelikadong klaseng tao ito. Wala itong karapatan na lumabas sa kalsada, mga kababayan. At ayun mga kababayan, ayan yung ikinagulat ni Congressman Erwin Tulfo, mga kababayan, dahil nagretiro na lang itong pulis na ito sa loob ng 26 years. Pero ang ranggo, mga kababayan, ay PO1 pa rin. Yun ang mga kababayan, hanggang dito na lang muna at panawagan sa ating mga kapulisan dyan na mga abusado, wag naman kayong gumamit ng inyong
lakas, huwag kayong gumamit ng inyong kapangyarihan, ng inyong baril para lang manakot naman sa ating mga kababayang civilian. At yun ang mga kababayan, hanggang dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout tayo, medyo maraming salamat pala sa iyo Lord sa Rosalie Malit medyo di talaga nawawala yung ubo natin. Lagi tayong nauulanan, sa probinsya naman sobrang init. Dito tayo sa Manila ngayon, lagi namang umuulan, lagi tayong nauulanan, kaya yung ubo natin pero pawala na ito, hindi na ganun kasama nung talagang bago pa yung ubo natin. Wilma Kadosali, shout out sa iyo Tama ka, Sir Rondi, hindi dapat kaawaan ang mga TVs na yan. Yun maraming salamat sa iyo, Wilma Kadosali. Shout out rin kay Robert Tawada na idol. Gumagalaw yata ang pira ng Abu Sayyaf na Henry TVs, Sir Rondi. Nabayaran yata ang batas. Mukhang pira talaga gobyerno natin, kayang bayaran lang iya. Yan ang sabi ni Robert Tawadan. Shoutout kay Rosalie Malit Lods Rosalie Malit. Hi Lods, pagaling ka po. Pagaling po kayo. Lagi ka na lang naubo. Inom ka ng maraming tubig. Kaya nga, sa probinsya sobrang init, dito naman ay lagi namang umuulan dito sa Manila. Lods Rosalie Malit. Maraming salamat Shoutout na rin kay Bulyahog. Shoutout kay Nilo Montemayor. Tama ka dyan, Mayura. Dapat pag inaristo si Tives, manlaban siya sa mga yun ang kung manglaban ito, talagang may kalalagyan na ito sa mga pulis na aresto sa kanya, tapos kaso. Yan naman, yan ang sabi ni Nilo Montemayor. Shoutout kay Danilo Senior de los Reyes. Duwag nga paano lalaban. Felix Yangon, shoutout para din totoo ang sinasabi ni Dino, kasi binabaon ay lumabas binabaon daw sa lupa, ibig sabihin kasama siya sa pagbaon si Rondit TV. Yun ang si Labrador yun nagsabi na may maraming mga sabungiro na ay binaon sa lupa. Maghintay tayo ng mas talagang tamang ano ba tawag ito mga kababayan, yung saktong ebidensya na mayroon talagang ganun. At shoutout naman kay Ilihio Malasarte dito pa sa Negros, si Henry Tives. Si Henry nag-live pa sa radyo sa Dumaguete. Dapat lumabas. Dapat talaga masama si Henry, pareho lang magkapatid na yan. Napakasama, sana kasama na dalawang anak. Ito taga Dumaguete ito taga Dumaguete ito, nagsasabi na ito, taga Negros ito. Itong si Ilihio Malasarte, pero gusto niya makasama sa kaso na murder, yung patong-patong na murder itong si Henry Tives mga kababayan. Marami nga rin tayong mga kababayan na nagtaka bakit hindi nga nakasama itong si Henry Tives. Shout out kay Maricar Espirito, Tilma Santos, Maripi Salatan. Shout out kay Richel Jornalis, Alexander de la Paz, idol shout out. O magkasabwat yang magkapatid na yan, dapat pati mga anak nila. Shout out kay Giselle Bantoto, shout out maraming salamat sa iyo Giselle Bantoto. Lorna Kwal, shout out. Leonardo Pantalion, Lods Rapiro TV. Ana Alvero, shout out. At kay Gilbert Aguirre, Alejandria Garcia, Ma'am Bergie Berhel de Dios ng Pulilan, Bulacan. At kay Idisa Borby. At hanggang dito lang muna mga kababayan, medyo paos pa tayo sa ngayon. At once again, this is Rondi TV mo. Ingat na lahat. God bless bawat isa sa atin.